nagsulat tayo, di ba? Sabi nila, may kinaray kayo na manok yung sulat. Amen po? Kaya hindi mo naintindihan eh. Kaya nga, ang Diyos, pinagawa niya sa taong Biblia para maintindihan mo. Di ba totoo po yan? Tapos hindi ka maniniwala sa Biblia. Amen? O sabi pa daw ng doktor, hindi ako naniniwala sa Biblia. Doktor yan ha? Pero anong sabi niya sa Biblia? May babasahin ako sa'yo, sabi niya. Di ba? Bawal sipingan ang babae pag may bigla. Totoo yan, hindi. Doktor ka, alam mo yan. Totoo, sabi niya. Sinabi ng Biblia. Naniwala ka? Naniwala ka pala eh. O, di ba? Binasa niya lahat yung mga may kabuluhan sa doktor. O, kaya pala, sabi niya, ang Biblia dapat paniwala. Kasi yun na yung pagkano niya. Hindi ako naniniwala sa Biblia. Kasi gano'n ng tao, kung walang magpapaniwala sa kanya, hindi siya maniniwala. Eh, gano'n din sa atin eh. Amen? Kaya may napaniwala sa atin, kaya may nangangaral sa atin para maintindihan natin. Eh ngayon, pag hindi pa klaro, punta ka sa pastor. Pastor, ano po yung ibig sabihin ng ganito? Baka mamaya, hindi ka nagtanong, i-justify mo na yung pastor. Ay, hindi tama yung sinasabi mo. Amen? Maganda nga mga kapatid, tayo po yung nagkakaintindihan. Klaro. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi po tunay ang ating dito, hindi na kayo babalik. At kung hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi dito, hindi na kayo babalik. Kasi si Lord mismo mangungusap sa inyo. May pinapaintindi ang Diyos sa atin. At tandaan nyo po yan. Ano pa? At hindi lamang iyan. Tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng kaya nga tayo nagpupuri. Kaibigan natin ng Diyos. Hindi kaaway, mga kapatid, tignan. Kaya mga kapatid, pag kayo naghirap, huwag niyong sisihin ng Diyos. Pag tayo may problema, huwag natin sisihin ng Diyos kasi kaibigan natin ng Diyos. Yung iba kasi mga kapatid, may sakit na nga. Lumayo pa sa Panginoon, hindi lumapit sa kaibigan. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo lahat ng nabibigatan at napapagal. Sa pasanin at bibigyan ko lang sa Panginoon. Ang ginagawa ng iba, lumalayo. May problema, hindi na nagsimba. Amen? Wala ng pera, hindi na nagsimba, kapatid. Ang sabi nga, paulit-ulit, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kung wala kang pera, mas lalo kang magsisimba. Kung may sakit ka, mas lalo kang magsisimba. Kung may problema, pagsubok ka, mas lalo kang magsisimba. Para kagalingan, yung pag-supply ni Lord ay makakamtan mo. Kung pahirapan yung sarili natin, mga kapatid, si Lord ang lapit-lapit ng presensya ng Panginoon. Ano yung kulang? Sa atin ang pagkukulang, kapatid. Wala sa Diyos ang pagkukulang kasi binigay niya lahat buong buhay niya. Ang gawin mo na, creation, mga bungang kahoy, binigyan na ng pagkain, mga gulay na yan. Amen. Di mo pala, yung alukbate, di ba? Hindi natin alam dati na pagkain niya. Oh, di ba? Ano ba yung mga hindi natin alam? Yung papait dito sa dito sa ibang mga lugar, may papait kapsa. Nga kunang mo pala, nagyaman loob. Biblical pala yan. Amen? Kaya lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Marami tayong mga hindi alam na nakakain. Adyaman amoy yung kapsat niya yung adyaman dara-dara dayawan ra sa anin. Sa Bulinaw naman sa Baybay, dayawan ra. Doon sa Bisaya kinakain. Pero ito yung matindi, yung pinakita ko kay Sister Janice, yung kudun-kudun. Kinain na buo. Grabe ang tao ha. Basta lang makapag-vlog, kumita ng pera. Diba? Ganun na yun, katindi po. Arikusan. Amoy arikusan yung mga kapit dito? Ay, kaslada suluhin ng kapsan, makapag-vlog lang. Di ba makati yun? Kaya tingnan nyo yung hinamon dito yung
kainin yung buto ng manok, namatay. Siguro hindi mo lang papalit yung buhay mo ng gano'n. Mga katakking mo na nagapsa. Pag alam mo lang hindi dapat, hindi na rin. Amen po, patalino tayo kapatid. O, di ba? Mag-vlog ka, kainin mo yung kudun-kudun eh, makati yun. Grabe kayo sabi, ay naku, talagang walang kabuluhan ng mga pag-iisip ng tao. Kaya di lahat naman ng mga kapatid na yung nasa vlog-vlog, huwag kayong mag-amaze na mga gano'n, magla-like. Kasi hindi na ligtas sa nun. Ando na yung laman niya, tapos kainin niya pati ano. O baka may mga kumakain din ng buti dyan. O basag na buti. Pag alam niyo ng delikado, huwag nyo nang gagawin. Baka mamaya, magkano lang kitain nyo doon? Pagbalay mo, kumita na kayo ng milyon, mapapahawak naman yung ano mo, buhay mo. Yung mo, 20,000 lang eh. O tapos may mga kumakain pa ng giro. Giro na, yung nagkatagi. Grabe, makapag-vlog lang. Ang i-vlog natin yung salita ni Lord. Amen. Yung nagpupuri ka, yung sumasayaw ka kay Lord, pwede yan. Amen. Yung nagkikitara ka para sa Panginoon, i-vlog mo yan, pwede yan. Pero wag mo ano yung pag nasa mundo. Yung magpapatid, patiwari, magtambling-tambling ka dyan para makapag-vlog lang. Pag nabalian ka ng ulo mo, patay ka. O di ba ha? Pagluto ka, ay, pwede yan, vlog mo. Basta hindi masama, para kay Lord, gawin mo. Grabe po talaga mga kapatid. Dito nga, sa dami natin pinagpipigil, hindi na natin pinapansin mga yan. Yung mga kudun-kudun, pinagsasawaan na natin. Ganun po, katindi po. At alam mo pa yung ano, yung lumot-lumot ng ano? Lumot-lumot ng bato? Ay, grabe po, kinakain mo. Iwan ko kung totoo yun. Makapag-vlog lang sila. Ganun po katindi mga kapatid. Ngayon, kung may mag-vlog sila yung kainin na buo yung para-para, siguro matindi lang rin po. Yung buhay na para-para, sige, gusto mo ba? Kainin yung lobo, bigyan kita ng 1,000. Di ba? Kung hindi ba maganda sa tingin mo, huwag mo lang gagawin. Kasi the value of life, mahalaga yung buhay mo kapatid. Huwag ka na makipagsapalaran dyan. Kundi, manigurado ka na, kapit ka lang sa Diyos. Mabubuhay ka